Napakasimple at mapagpakumbaba nga ng pise na ang hangarin lang ay kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Suportado nga nito ang kapayapaan sa ating bansa pero hindi nga raw sagot na bigyan ng amnestiya ang mga teroristang grupo dahil masasama ang mga ito at gulo lang ang gusto nilang idulot sa publiko. Diretsaan nga nitong pinagsabihan din ng presidente na tila wag na nito ituloy ang pinaplanong peace talk dahil hindi ito makakatulong sa gobyerno, lalo na hindi sila mapagkakatiwalaan. Isang mali nga lang ni PBM sa desisyon ay panigurado. Mas malaking gulo pa ang hindi inaasahan, tulad na nga lang din sa mga nangyari sa Marawi. Ang dapat ay palakasin ng pamahalaan ng sandatahang lakas para sugpuin ang mga tunay na salot sa lipunan. Ngayon po, December 4 ang ika-5th year anniversary ng NTF-ELCAC. At ang ating Vice Presidente Sara Duterte nagbigay ng 5 minutes video message sa sambayanang Pilipino. And then, mayroon siyang mensahe kay Pangulong Marcos. Pinahayag niya ang kanyang pag-upos, pang-kontra sa sinimulan ng gobyerno na pakikipag-usap ulit sa CPP, NP, NDF. Tinawag ni Vice Presidente na it is an agreement with the devil. Ito na po ang pinakamalakas na statement na binitawan ni VP Sara kontra dito sa hakbang ng Pangulong Marcos na peace talks ulit with the CPP, NP, NDF. Ito po, 5 minutes, Tagalog message ito, madaling maintindihan. Then after this, magbigay ako ng reaksyon. Pakinggan natin siya. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ba yung adlaw kaninyong tanan? Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita, nag-aagaw buhay sa hospital, ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga minor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM,
Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Okay, alam nyo, napakaganda yung timing nitong message na ito. Dahil katatapos lang yung terrorist bombing sa MSU Marawi. So yung opening statement ng Vice Presidente na nung mayor pa siya, isinight niya yung pasabog na ginawa ng mga NPA IED. Ganon din yung ginamit sa MSU Marawi, improvised explosive device. Mga teroristang multi-ISIS, mga teroristang NPA, kumitil ng buhay. Kaya, this is a perfect timing na magsalita ang Vice Pangulo. Inihayag niya ang kanyang pagtutol sa ginagawa ngayon ng gobyerno ni PBBM na makipagsimula na namang makipag-usap sa mga komunista na hindi mapagkatiwalaan. Kaya, I agree with that statement na it is an agreement with the devil. Ang mga komunista walang paniniwala sa Diyos. Kaya nga terorista eh. In the same manner na yung multi-ISIS, wala rin na hindi sila tunay na follower ng Islam. So, maraming salamat, BP Inday Sara. She's talking out of her experience bilang mayor ng Davao ng ilang termino at ang Davao po naging hotbed ng communism. Marami siyang experience sa pakikipaglaban sa mga teroristang NPA kaya ayaw ni BP na mabigyan ulit ng pagkakataon ang mga NPA na bumangon muli. Okay? Panalo na tayo, sabi niya eh. Correct. Ang mga komunidad lumalaban na. So, bakit ka pa makikipag-usap sa mga tao na hindi maaasahan? I don't know kung anong naisip ng ating presidente. Hindi ko talaga maisip. Kaya lang, mabuti na lang at meron tayong vice presidente na kagaya ni BP Sara na, ayun, buong tapang at buong galang. Sabi niya, Mr. President, we appeal to you to review sariling desisyon ba ang presidente na magkaroon ng joint statement o may ibang nasa likod nito? Di ko maintindihan eh. So, nagre-reklamo na po si Secretary Galvez itong ginagawang pag-derail ng CPP-NPA sa nasimulang joint statement. Kasi ang dami na nilang demand eh. At ito pa pala, ang ganda yung timing ng panawagan ni BP Sara dahil 5th year anniversary ng NTF-ELCAC, sinimulan ni Tatay Digong, napakaganda ng resulta. Tapos gustong ipa-dissolve ng mga komunista na gustong kausapin ng presidente. Ay, sus, nakakadismaya talaga itong nangyayari sa ating bansa, itong desisyon ng ating presidente na sobrang bait. I don't know, Ilocos Norte, walang masyado kasing problema ng NPA sa Ilocos Norte compared dito sa Mindanao, compared sa Davao. Talagang grabe ang puwerhisyo ng NPA o terorista sa Davao. Ako rin, naranasan ko yan sa Caraga region.
Grabe, kaya I can relate sa mga experiences ni VP Sara. Ako, ang dami ko ng mga tauhan, kasamahan na pinaslang. Hindi lang sundalo, pati sibilyan. Saksi ako sa mga human rights violations na ginawa nitong mga teroristang ito na hindi dapat pagbigyan pa ng pagkakataon. So yung proclamation na pinirma ng Pangulo, kasi isinama doon yung mga may kaso eh. Okay lang, yung mga previous presidents, may mga ganyan na, proclamation, amnesty, kailang yung mga walang kaso. Kailangan may kaso, dapat hindi kasali. So, ito, ulitin ko, ano kayang reaction ng presidente? Yung sabihan siya na you have made nakipagkutsaba na ang presidente natin sa demonyo. Mabigat yun. So, hintayin natin ang response ng PBBM admin. Baka ang sasagot dyan, si Tambaluslos na naman eh. Baka lahat ito, pakanan ni Tambaluslos. Mabuhay po kayo, VP Inday Sara. Yan ang tunay na leader. May malasakit sa taong bayan. At tumani nga ito ng samat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Malasakit at tagumpay, kapayapaan, kaunlaran ng mga mamayang Pilipino ang tunay na ipinapadarama ni Inday Sara na sa kanyang katangian ng isang strong and honest leader. Igawat nawa ng Panginoong Diyos ang wisdom, purity, strongly governance sa panahon ng kanyang tungkulin. We admire you, Ma'am Inday Sara. Hinday ng buhay ng mga Pilipino. Sana po manindigan din po ang Armed Forces of the Philippines na panindigan nila ang kanilang mandate to protect the state and the Filipino people. Napahanga mo ako, VP. Dapat ikaw talaga naging President Inday Sara. Sana hindi ka pumayag as VP niya during last election. Ikaw nga ang leading sa survey. Labanan mo lahat na maling mga desisyon ni very weak President. We are behind and praying for you.